Sobrang dikit ko sa mama ko. Dito nagsimula ang kwento. Dahil dito talaga nagsimulang mangyari ang lahat ng aking mga karanasan. Iniwan kami ng tatay ko noong bata pa lang ako. Dahil hindi na niya makontrol ang kanyang bisyo, lalo na sa alak. At umabot pa sa puntong nagkautang-utang siya para sa sugal at droga. Iniwan niya kami ng nanay ko dahil para sa kanya, sagabal daw kami at wala kaming silbi. Mula noon, hindi na ako humiwalay sa tabi ng nanay ko dahil wala rin naman siyang mapag-iwanan sa akin. Tanda ko pa ang huling gabing nakasama namin ng tatay ko bago niya kami tuluyang iwan at hindi na kailanman muling makita at marinig ang boses niya. Isang gabing malakas ang ulan. Umuwi siyang lasing at galit na galit. Basang-basa ito. Humihingi siya ng pera kay nanay. Baka sakaling may natira pa. Ngunit wala nang mailabas si nanay dahil naipambili na iyon ng ulam. Nagulat na lang kami nang kunin niya ang kaldero at inihampas iyon sa sahig. Natapon ang kanin at ang kakarampot na ulam na niluto ni nanay para sana sabay-sabay kaming kumain. Siyempre, nagalit si nanay at sinigawan siya. Maghapon kaming pagod at gutom si nanay sa paglalaba. At ako naman sa eskwela. Sana naman huwag kang magpapakapal ng mukha at lakas ng loob na sigawan ako. Baka nakakalimutan mo, 2 ko lang kayong palamunin ng anak mo. At para sabihin ko sa'yo, napakalaking sagabal niyo sa buhay ko. Kailangan ko pa kayong pakainin at buhayin. Ang dami pang bayarin. Ang daming utang. Hindi ko magawa ang mga gusto ko. Nakakapagod na. Dapat sa inyo ay iniiwan. Magpasalamat na lang kayo na kahit ganito ako ay buhay pa kayo. Kung dapat man naming ipagpapasalamat sa iyo, hindi mo iyon dapat gawing obligasyon. Responsibilidad mo yan dahil ikaw ang bumuo ng pamilyang ito. Ngunit sa halip na ipagpapasalamat namin, ang kakarampot mong kita ay nauubos pa sa mga bisyo mo, sa pagsusugal at sa paggamit mo ng droga. Hindi ka na naaawa sa amin ng anak mo. Sinisikap kong ipagpapatuloy ang pag-aaral niya upang magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Naglalaba ako para may maipantustos, kaya wag mong sabihing palamunin mo kami dahil pareho tayong kumikita ng pera. Yan ang mahirap sa'yo, Nerissa. Kumita ka lang ng pera, natuto ka ng magmalaki. Lumaki na ang ulo mo. Akala mo kung sino ka. Total, nagmamagaling ka naman. Sige, iiwan ko na kayo ng anak mo. Bahala kayong magdusa sa kahirapan. Magsama kayong dalawa. Mamamatay kayo sa gutom at hirap. Hindi na ako babalik sa pamilyang ito dahil pigil na ako sa mga gusto kong gawin. Hindi ako mamamatay na mahirap at ayaw kong mamatay na kasama kayo. Ayaw kong maging miserable kahit sa kabilang buhay. Sige, Nestor, hindi mo ako masisindak. Huwag kang magmalaki sa amin. Kung yan ang tingin mo sa amin bilang sagabal, umalis ka na. Iwanan mo na kami at tignan natin kung sino ang aangat sa buhay. Yung taong may tinalikurang obligasyon o yung taong pinanindigan ang kanyang sinimulan. Piliin mo ang bisyo mo at barkada mo at tignan natin kung saan ka hahantong. Talaga, makakahanap din ako ng babaeng mamahalin ako nang lubos pa sa isang babaeng hindi ako pipigilan sa mga bagay na gusto ko at susuportahan ako. At baka swertehan pa, hindi ko na kailangan magtrabaho. Kailangan ko na lang sundin ang mga gusto niya at mabubuhay ako sa paraang hindi mo kayang gawin dahil wala kang pinag-aralan. At dahil wala kang kwentang babae, sa kusina ka lang magaling. O sige, Nestor, dyan na lang mo pagbabasihan kung gaano kababa ang lipad ng babaeng madadagit mo. Sino ba naman ang papatol sa lalaking may tinalikurang pamilya dahil pinili ang sarili niyang kapakanan? Tignan natin kung hanggang saan ka aabot at kung talagang gaganda ang buhay mo. Umalis ka na at huwag ka nang babalik.
Kinuha ng tatay ko ang mga gamit niya. Habang ginagawa niya iyon, napayakap sa akin ang nanay ko. Walang tigil na umiiyak. Bata pa man ako noon, alam ko na ang sitwasyon. Wala na akong magawa kundi ang manahimik at palihim na tumigil sa pag-iyak. Kasi wala naman talaga ako magagawa noon. Tanggap ko na rin na hindi na magbabago ang tatay ko. Sobrang bait nga ng nanay ko para maranasan ang ganitong sitwasyon. Ayoko na siyang makitang nahihirapan. Ayokong isipin niya na nararapat siyang manatili sa tatay ko para lang maramdaman ko na buo kami. Pero hindi iyon totoo. Mas masaya akong makita na nawala ang tatay ko sa buhay namin kaysa makita ang nanay ko araw-araw na umiiyak at namomroblema. Gusto kong maramdaman niya na nabawasan ang bigat ng kanyang pasanin. Nang lumabas ang tatay sa pinto, sinarado ko ito. Lumapit ako sa nanay ko. Niyakap ko siya ulit at sinabing, mas magiging magaan ang buhay namin kung walang taong kailangang magbayad ng mga karma sa buhay. Pagkatapos ng halos 1 oras na pag-iyak, tumayo ang nanay ko. Pinunasan ng luha at lumapit sa akin. Doon niya sinabi na bukas, siya na lang ang magluluto ng suman para sa akin. Pasensya na daw kung kailangan naming magutom ngayong gabi. Pero kung pipilitin namin kainin ang pagkain na natapon, baka mas lalo lang kaming magkaroon ng problema. Di ba? Ngumiti ako sa kanya dahil ayos lang naman. Uminom na lang ako ng tubig para kahit papano mabawasan ang kirot ng tiyan ko. Pagkatapos nun, natulog kaming mag-ina na magkayakap. Kinabukasan nagising ako sa mabangong amoy. Nagluluto ng suma ng nanay ko. Nang bumangon ako at makita niya ako, nakita ko sa mga mata niya ang sobrang lungkot. Pero may ngiti siya sa labi. Masaya niyang inaabot sa akin ang platito na may lamang suman. Napangiti naman ako noon at niyakap ko siya. Tinikman ko ang suman. Sobrang sarap. Totoo nga ang sinabi ng tatay ko. Magaling sa kusina si nanay. Kasi lahat ng lulutuin niya, walang palya at sobrang sarap. Ano anak, Tonyo, masarap ba? Pasensya na ha. Medyo nakulangan yata ako. Nagmamadali kasi ako magluto kasi alam kong kagabi ka pagutom eh. Pasensyahan mo na si nanay ha. Anong kulang nay? Sobrang sarap kaya. Tamang-tama. Ganito talagang gusto ko. Wala talagang palya sa luto mo no. Ang sarap-sarap nay. Dapat matikman ito ng buong barangay para malaman nila na talagang magaling ka sa kusina. Nako, nambula pa ang anak ko. Sa dami ng sinabi ng tatay mo kagabi. Ayan pa natandaan mo no. Pero totoo diba? Masarap magluto si nanay. Oo naman nay. Kahit nga si tatay na gano'n ang ugali, hindi niya kayang itanggi yun eh. Pero anak, maganda yung ideya mo. Paano kung ibenta ko nga itong suman? Meron naman akong naitabi dito sa labada. Tapos makakakuha pa ako ng kliyente mamaya. Yung malaking bahay doon sa may kabilang kanto. Malaki kong magbigay yon. Baka mabigyan din tayo ng ulam. Pag nakapag-abot siya ng ulam mamaya para sa atin, yung pera na kikitain ko, gagawin kong puhunan sa suman. Oo nay, sigurado ako maraming bibili nito. Paggaguluhan talaga ito ng buong barangay. Napakasarap po eh. Kahit ito ang kainin ko sa buong linggo, hindi ako magsasawa, nay. Naku anak ko, sobrang bolero mo talaga. Malayong malayo ka sa ugali ng tatay mo. Kaya mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko din po kayo, nay. Huwag kayong mag-alala, nay. Kakayanin natin ito. Tayong dalawa lang. Wala na tayong iisipin na kukuha ng pera natin. Makakapag-ipon ka na po. At makakapag-aral ka na din ng maayos anak na hindi tayo mamomroblema.
kung saan pupulutin ang pambaon at ng mga assignment mo. Ang bigat sa pakiramdam lumunok noon. Sa totoo lang, kahit gaano kasarap ang suman, marami pa ring tanong sa isip ko. At kahit ganun si tatay noon, nag-aalala pa rin ako. Alam kong ganun din si nanay. At nang lumabas na kami, ako para sa paaralan at si nanay para pumunta sa kliyente niya sa araw na yun sa labada. Ramdam ko ang bigat sa dibdib namin na kailangan naming magpatuloy sa buhay at sa panibagong araw. Na para bang walang nangyaring matindi kagabi. Naawa ko sa nanay ko. Ako nga lang ang anak. Grabe na akong mag-isip at ramdam ko ang bigat sa puso. Ano pa kaya siya? Na siya mismong asawa ng tatay kong iniwan. Na may anak na kailangan pang intindihin. Uminat ako ng kaunti sa isip ko nang makita kong kaklase na kasabay kong pumasok at tinuran ko sa utak ko na kailangan kong pagbutihin ang pag-aaral para hindi masayang ang pinaghirapan ng nanay ko. Buong maghapon sa eskwela, wala akong ibang iniisip kundi sana bumilis ang oras para makauwi at makita na si nanay. Gustong-gusto ko siyang makita at nag-aalala ako. Baka kasi masyado siyang malungkot at umiiyak lang sa bahay. O di naman kaya ay nagpapalipas ng gutom. Nang oras na ng uwian, nagmadali akong umuwi. Kinabahan ako noon kasi baka anong maabutan ko kay nanay. Pero nagulat ako na maraming tao sa bahay namin at nakita ko ang nanay ko na nakangiti. Papalapit pa lang ako. Nakita ko na ang laman ng basket ng mga suman at maraming bumibili para gawing merienda. Nang makita niya ako, nakangiti siyang lumapit at inabutan ako ng isang piraso. Sabi niya, maaga daw siyang natapos sa paglalaba at nang matanggap niyang pera, bumili kaagad siya ng mga rekados. Nagluto siya ng suman at naisip niyang ibenta para sa merienda. Ayun, halos maubos na nga. Buti na lang at may naabutan pa ako. Anak, ang ganda talaga ng ideya mo. Tignan mo. Unang araw pa lang ng pagtitinda ko, maraming na kaagad ang bumili. Dumoble ang tubo natin. Mga tauhan ni Kapitan kanina ang nakatambay dito at nasarapan sila. Lalo na't ako lang ang nagtitinda ng suman dito sa atin. Kaya talagang sabik na sabik sila sa lasa. Ang talino talaga ng anak ko. Sobrang saya ko ngayon. Baka sa susunod na araw, pag nagtuloy-tuloy ng ganito ang benta, makabili na tayo ng bagong sapatos mo. Talaga po, Nay. Mas masarap ang timpla niyo ngayon kumpara kagabi. Nakompleto niyo na po siguro yung sinasabi niyong kulang. Sigurado magtuloy-tuloy na yun. Kung hindi naman ganun kadami ang bibili dito, pwede po kayo sa labas ng paaralan ko magtinda, Nay. Kasi kinikwento ko kasi sa mga kaklase ko na masarap kayong magluto ng suman. Saglit lang, Nay, ha. Magbibisi lang ako. Ilalapag ko po muna ito dito sa gilid. O saglit lang. Huwag mong ilapag sa punso. Baka magalit ang mga nakatira dyan. Magtabi-tabi po ka, ha. Nako, pasyensya na sa mga duwende dyan sa punso. Kung dito kami sa gilid niyo magtitinda, wala kasi kaming pwesto dito sa bahay eh. Pagpasyensyahan niyo na. Nay, may mga duwende po ba dyan? Tabi-tabi po. Hindi ko alam, anak eh. Pero para na rin makasiguro. Punso kasi ang bahay nila. Nilalapagan mo kasi ng suman. Baka matamaan mo sila dyan. Dito lang kasi ang maluwag na parte na pwede mong paglalatagan ng basket eh. Hindi pa man ako nakakasagot kay nanay. Bigla nang may bumili sa kanya. Kaya nawala na ang atensyon niya. Ako naman, hindi ko na nakuha ang suman at dumiretso na lang ako sa loob para makapagbihis. Medyo natagalan din ako noon kasi naiihi ako. Pagkabalik ko, wala na sa ibabaw ng punso ang suman. Nagtaka ako dahil gusto ko sana itong kainin agad. Kaya itinanong ko kay nanay kung natabi niya. Pero ang sabi ni nanay, hindi niya alam.
dahil maraming bumili at naubos na nga ang paninda. Akala nga namin ay natangay ng aso, kaya wala na tuloy akong nakain. Pero ayos lang, ang mahalaga ay natikman ko naman kahit papano. Masarap ang ulam namin nung gabing iyon. Nakapagprito ng manok si nanay dahil sa kinita niya sa pagtitinda ng suman. Sabi niya, bukas, pagkatapos niyang maglaba, mamamalengke na naman daw siya. Tapos magluluto ulit at magtitinda. Kapag daw naubos ang paninda, makakapag-ulam ulit kami ng masarap. Ibang luto naman. Doon na napunta ang atensyon ko at nakalimutan ko na agad ang tungkol sa suman na nawala. Kinagabihan, mabigat pa rin ang dibdib namin ni nanay. Ramdam ko iyon, lalo na nung tumahimik ang paligid. Isang buong araw pa lang ang nakakalipas mula nang iwan kami ni tatay. Pero mas magaan ang matulog ngayon. Alam niyo kung bakit? Dahil hindi na kami maghihintay ng ilang oras sa pag-uwi niya na lasing. At posibleng magwala at gumawa na naman ng gulo. Wala na kaming ganoong problema. Maaga kaming nakapagsara ng bahay at nakahiga na sa higaan. Oo, mas magaan pero may kirot pa rin. Pero ayos lang naman. Mabilis akong nakaramdam ng antok noon dahil din sa kabusugan. 2 lang kasi kami ni nanay na kumain. Talagang naramdaman namin ang salitang busog. Hindi yung sapat lang. Kasi kung nandito si tatay, baka halos kakarampot lang ang makain namin. Dahil gusto niyang siya palagi ang mas marami. Dahil siya raw ang naghahanap buhay. Kung hindi nga ako nagkakamali, naalimpungatan ako ng madaling araw noon. May narinig kasi akong maliliit na boses sa gilid ko na para bang may pinag-uusapan tungkol sa suman. Pero syempre, pakiramdam ko noon panaginip lang iyon o baka guni-guni ko lang. Dahil buong araw naming pinag-usapan ni nanay ang suman. Hindi ko na iyon masyadong pinansin. Pero nang balikan ko, napaisip din ako ng malalim kasi napakalinaw ng mga boses na iyon na parang 2 bata talagang nag-uusap. Tapos ang kukulit ng boses nila, parang minyat. Kinabukasan noon bago ako pumasok sa eskwela, nagulat ako nang makita ko sa gilid ng unan ko ang pinagbalatan ng suman, ang dahon ng saging. Ganoon na ganoon ang itsura ng pagkabalat ko rito bago ito nawala. Nagtataka ako kung paano iyon napunta roon. Nawawala na iyon at bago pa ako matulog, pinagpag ko naman ang higaan, kaya imposibleng naroon iyon. At kung sakaling napunta man doon, kahit papano, ay dapat may mga langgam na. Wala naman kaming alagang hayop na maaaring kumain noon at iwan ng ganun doon. Pero dahil kailangan ko nang magmadali para pumasok, hindi ko na lang iyon masyadong iniintindi. Pumasok pa rin ako sa paaralan. Aminado ako, mabigat pa rin ang dibdib ko at naiisip ko pa rin ang tatay ko. Ganun pa rin, nagpatuloy ang araw ko hanggang sa uwian. Pagka-uwi ko, sinalubong ako ni nanay na masaya pa rin nakangiti dahil marami pa rin bumibili at bumabalik para tikman ang suman niya. Sinabihan niya ako na nagtabi siya ng 2 piraso ng suman sa gilid ng mesa namin, doon sa loob para sa akin. Ako naman may assignment noon, kaya hindi ko muna pinansin ang suman. Tinapos ko muna ang mga takdang aralin ko, pati ang ilan pang kailangan kong basahin at ilang gawaing bahay din. Noong padilim na at malapit nang magsara si nanay, tsaka ko palang naisip ang suman. Pinuntahan ko iyon sa lugar na sinabi niya, pero wala na akong naabutan. Agad kong sinabi kay nanay, ngunit sabi niya, baka hindi ko lang tinignan ng mabuti. Subalit, nang siya na mismo ang naghanap, wala nga roon.
Napaisip tuloy siya kung hindi niya ba talaga ako napagtabihan. Humingi na lang siya ng pasyensya. At sa akin, ayos lang naman. Baka nawala lang sa isip ni nanay dahil sobrang abala din niya. At minsan daw ay nakakalimutan din niya. At alam ko rin na marami siyang dinadala sa dibdib. Kaya okay lang naman sa akin yon. Nasakto naman noon na kailangan kong itapon ng mga basura namin sa loob ng bahay. Lumabas ako. Medyo madilim na. Ang daanan ko ay doon sa bandang punso kung saan malapit ang mesa na pinaglalagyan ng basket kapag nagtitinda si nanay. Kung hindi ako nagkakamali, nakita ko sa gilid ng punso ang 2 balat ng suman. Kinuha ko iyon dahil kalat. Baka naiwan lang ni nanay. Nilagay ko muna sa mesa tapos itinapon ko rin. Pagkapasok ko sa loob, bigla na naman akong napaisip. Hindi naman nagiiwan ng kalat si nanay doon. Hindi kaya yung 2 suman na itinabi niya para sa akin ay yun na yun mismo. Napaisip ako ng malalim kung may nakita ba akong ligaw na pusa sa amin itong mga nakaraan o kung may hayop talaga tulad ng daga. Kasi pakaramdam ko, ilang beses na akong nanakawan ng suman pero pinagkibit balikat ko na lang iyon dahil masarap naman ang ulam namin ng gabing iyon. Habang kumakain kami ni nanay ng niluto niyang adobong manok, nagulat ako sa sinabi niya. Tonyo, masyado ka bang napapagod sa eskwela? Kasi naririnig kitang nagsasalita habang tulog. Masyado nga lang akong pagod kagabi, kaya hindi na kita ginising eh. Totoo po ba na nagsasalita ako habang tulog, Nay? Hindi ko po namamalayan eh. Ano po bang sinasabi ko? Kaya kita pinagtabihan ng 2 suman kanina kasi yung sinasabi mo kagabi tungkol sa suman na ang sarap-sarap at bitin ka pa raw. Baka sumama ang loob mo dahil kulang yung naibigay ko sa iyo nung nakaraan at isa lang ang naiwan ko. Ganun po ba? Pero naalala ko lang, Nay, may narinig din ako kagabi. May parang 2 bata na nag-uusap tungkol lang din sa suman. Sigurado ba talaga, Nay, na panaginip ko lang yun? O pareho lang tayong nakarinig doon? Ngunit napansin kong nag-iba ang itsura ng mukha ni nanay pagkatapos niyang marinig ang sinabi ko. Hindi na siya ngumiti at nagpatuloy na lang sa pagkain. Nagtaka talaga ako noon kasi noon ko lang nakita ang ibang aura ni nanay. Bigla ring pumasok sa isip ko ang 2 boses na narinig ko noong madaling araw. Sobrang liit ng tinig nila. Alam kong malapit lang sa akin ang pinanggagalingan ng mga iyon kasi rinig na rinig ko. Malinaw sa akin ang pinag-uusapan nila. Bigla ko namang naalala ang punso na sinasabi ni nanay sa labas, yung tungkol sa mga duwende na binabanggit niya. Binigyan niya ako ng babala. Grabe ang kilabot na nararamdaman ko noon. Sobra-sobra na ang mga pumapasok sa isip ko at mga nai-imagine ko. Kaya pinilit kong wag na itong ikwento kay nanay. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ako matutulog nung gabing iyon. Oras na ng tulugan. Patay na ang mga ilaw namin. Naririnig ko ang hikbi ng nanay ko. Umiiyak pa rin siya. Alam kong masakit pa rin para sa kanya ang nangyari. Ang hiwalayan nila ni tatay. Nahihirapan akong makita siyang ganon kasi pareho naming naiisip ang tatay. Doon lang nawala ang takot ko sa mga duwende dahil mas mabigat ang hinaharap naming buhay kumpara sa presensya nila. Unti-unti, dinalaw na ako ng antok. Pakiramdam ko ang naranasan ko noon ay bangungot kasi bigla na lang hindi ako makakilos. Alam kong gising ang diwa ko pero ang katawan ko ay hindi. Nakakarinig na naman ako ng mga salita na maliliit na nilalang. Wala silang ibang binabanggit kundi ang sarap ng suman at kung gaano nila iyon gustong matikman palagi.
Nakakatuwa pakinggan ng mga boses nila. Pero nakakakilabot isipin kung saang nilalang iyon ang gagaling. Kumpirmado ko na talaga sa sarili ko na mga duwende ang naririnig ko. Sobrang lakas ng boses nila sa tenga ko. Parang binubulong. Pero dinig na dinig ko ang bawat salitang binibitawan nila. Wala akong magawa dahil hindi ako makakilos o makasigaw man lang. Wala akong ibang iniling noon, kundi sana bumalik na ako sa normal kong kalagayan. Dahil takot na takot ako. Bigyan mo kami ng suman lagi Wika ng tinig sa akin bago ako tuluyang magising. Bigla akong napabango noon. Nalimpungatan din si nanay. Kaya agad niya akong tinanong kung anong nangyari. Sinabi ko sa kanyang lahat. Siya naman halatang nag-aalala. Hindi ka naman ba nila sinaktan o pinagbantaan, anak? Wala naman silang sinasabing masama, no? Ayos ka lang ba, anak? Nag-aalala ako sa iyo. Wala naman po silang binanggit na masama, nay. Nanghihingi lang po talaga sila ng suman. Nasarapan po ata sila sa suman nyo. Sila po ata yung kumukuha ng mga suman ko na nawawala, nay. Kung iyon lang pala, walang problema, anak. Basta araw-araw na tayong mag-aalay sa kanila ng suman kung may niluluto tayo. Ano man ang mangyari, sabihin mo lang kay nanay, ha. Huwag kang matakot. Mababait naman ang mga duwending yan. Mga kaibigan natin sila, anak. Basta lagi kang magsabi ng tabi-tabi po at magdasal ka palagi, ha. Opo, nay. Hindi na po ako matatakot. Magsasabi na lang po ako ng tabi-tabi po at magdadasal palagi. Pagkatapos ng maiksing usapan namin ni nanay, sinubukan kong bumalik sa pagtulog. Ngunit kahit anong pilit kong ipikit ang mga mata, hindi ko maiwasang maalala ang mga maliliit na boses at ang mga nangyari kanina. Pakiramdam ko, parang nakatayo pa rin sa tabi ko ang mga duwende. Kaya dahan-dahan akong huminga at sinubukang kalmahin ang sarili. Hanggang sa unti-unti, dinalaw ako ng antok. Bagamat may halong kaba at kuryosidad sa isip ko, ay nakatulog pa rin ako. Kinabukasan, mabigat pa rin sa pakiramdam ko. Pero kailangan ko ng kumilos para pumasok sa paaralan. Kahit pagod at may iniisip pa rin tungkol sa mga nangyari, pinilit kong bumangon, magbihis at maghanda. Alam kong wala nang ibang paraan kundi harapin ang araw at gawin ang dapat kong gawin. Habang naghahanda ako, halatang iniiwasan ni nanay ang pag-usapan ng nangyari kagabi. Pinipilit niyang ngumiti at maging normal ang kilos. Pero ramdam ko pa rin sa kanya ang taka at pag-aalala. Naiintindihan ko siya, kaya hindi ko na rin itinulak ang pag-usap tungkol doon. Kahit sa paaralan, naririnig ko pa rin sa isip ko ang maliliit na boses na yon. Para bang palaging nandyan lang sa paligid ko, nag-uusap tungkol sa suman. Kahit maraming ginagawa at nakataon sa klase, hindi ko pa rin maiwasang bumalik sa isip ko ang kakaibang karanasang iyon. Kaya paminsan-minsan napapalingon ako at napapaisip. Para bang natatakot akong umuwi noon. Kasi baka kapag mag-isa na ako, ay muling magparamdam ang mga duwende. Pero kahit ganon, alam kong hindi ako pababayaan ng nanay ko. Kahit anong mangyari, alam kong nandyan siya para protektahan ako. Doon ako kumukuha ng lakas ng loob, kahit may takot pa rin sa dibdib ko. Oras ng uwian, sinasadya kong bagalan ng paglalakad para hindi kaagad makauwi at makita ang punso. Parang ayaw kong harapin iyon, pero may kung anong nag-uudyok sa akin na kailangan kong magmadali, na parang may naghihintay sa akin sa bahay
Pinakinggan ko ang kutob ko at nagmadali na rin akong maglakad. Mula pa lang sa malayo, tanaw ko na ang maraming taong nagkukumpulan sa labas ng bahay namin. Parang may nangyaring gulo. Kumaripas ako ng takbo. Pagkarating ko doon, naabutan ko ang nanay ko. Halatang bagong iyak ito. Namumula ang mga mata at nanginginig pa ang boses. Nakita ko si Tito Edward, kapatid ni nanay, na nandoon na rin. Siya na ang nagpaliwanag sa akin tungkol sa nangyari. Unti-unti niyang ipinaliwanag kung ano ang dahilan ng gulo sa labas. Sumugod ang tatay mo kanina. Hinaharas yung nanay mo. Gusto niyang kunin yung benta. Siguro nabalitaan niya na may negosyo kayo. Sobrang tuso talaga ng tatay mo. Buti na lang, may malasakit ang mga tao dito sa paligid. Marami ang bumibili sa nanay mo. Kung hindi, baka napano na ito. Tapos sinaktan niya si nanay. Ayos lang po ba si nanay? Hindi po ba siya nagkaroon ng sugat o pasa? Nahawakan po ba siya ni tatay? Binugbog po ba nila si tatay ng mga kapitbahay namin? Walang nangyari sa tatay mo at wala siyang nasaktan kasi naagapan agad ang mga tao dito. Pinalayas na namin sa barangay ang tatay mo. Wala na siyang karapatang magpakita dito sa lugar natin. Kaya ikaw, Tonyo, mag-iingat ka. Baka pati sa paaralan, mangguguloy ang ama mo. Kawawa naman po si nanay. Hindi na siya ligtas dito. Baka babalikan pa rin siya ni tatay kapag wala ako. Paano po kung walang ibang tao? Sana talaga hindi na siya bumalik. Dapat panindigan na niya yung iniwan niya kami. Kasi hindi na kami mahirap kapag wala siya dito. Hindi na babalik yun. Pag nanggulo siya o nagpakita sa inyo, magsabi agad kayo sa akin. Itong kapatid ko naman, ayaw iwanan itong lugar. Sabi ko naman sa kanya na umuwi kayo sa lola mo doon. Ayaw niya kasi nga, ang sabi niya, dito rin ang kabuhayan na alam niya. Hindi ko rin siya masisisi doon, Tonyo. Tiyo, kung ganun lang din naman, ayos lang sa akin na umuwi na lang kami ng probinsya kila lola. Kausapin ko na lang po si nanay. Salamat po. Ako na lang ang nagligpit ng paninda ni nanay. Doon ko nakita ang 4 pang tirang suman. Nagpasalamat din ako sa mga taong tumulong sa kanya. Nang makapasok siya sa loob, inutusan niya akong ilagay ang 2 pirasong suman sa may punso, na agad ko namang ginawa. Pagkatapos, nagmadali akong pumasok para makausap si nanay. Nay, kung mas magiging ligtas tayo kay tatay, walang problema sa akin kung gusto mong umuwi tayo sa probinsya ng mga magulang mo, kila lolo at lola. Anak, hindi naman din yun tungkol sa ganoon. Dito na rin kasi ako komportable mabuhay sa lugar na to. Tsaka ayaw ko rin iwan itong bahay. Kahit maliit to, alam kong maibubog ka pa to, no? May awa ang Diyos, anak. Malay mo, pag mayaman na tayo, gumanda yung bahay natin dito. Mas maganda yon. Mas malaking sampal yan sa tatay mo bilang patunay na may mararating tayo sa buhay nang walang lalaking katulad niya. Ilang taon na lang pala ako bago makagraduate eh. Matagal pa tayong yayaman. Matagal pa tayong magtitiis dito na may takot na baka guluhin na ulit ni tatay. Paano pag nasa eskwelahan ako, Nay? Hindi kita mapagtanggol. Alam mo naman na ayaw kong masaktan ka nun. Huwag mo nang problemahin si nanay, anak. Malakas ako, no? Tsaka, may mga tropa tayo dito. May mga duwende tayo na pwede tayong protektahan dyan sa tatay mo. Pag nag-init siya dito, lagot siya. Higit pa sa karma ang mararanasan niya kapag nagkataon. Basta mag-isip ka lang ng positibo, anak. Kapag ginulo pa niya at ulit tayo, pagbibigyan kita. Aalis na tayo dito. Pero sa ngayon, ako muna ang pagbibigyan mo, ha. Mahal ko na talaga ang lugar na to eh. Sana nga si tatay na lang ang
Gambalain ng mga duwende. Si tatay na lang ang takutin nila kasi tayo, mabait naman tayo. Si tatay, sobrang sama ng ugali. Ikaw talaga anak. Sige na, ipagluluto kita ng ulam ngayong gabi. At sisiguraduhin kong masasarapan ka na naman para mahaba-haba ulit ang tulog mo. At huwag na huwag mong kalilimutan laging magdasal ha. Umupo ka na doon. Antayin mo na ako. Habang naghahanda si nanay ng ulam namin para sa gabing iyon, lumabas muna ako para pagmasdan ng buwan. Iniisip ko ang mga posibilidad na mangyari sa mga susunod pang araw. Nang mapansin kong may gumalaw sa gilid ng aking mga mata, sa bandang punso, bigla akong lumingon ng mabilis doon. Hindi na nakapagtago ang nilalang. Nakita ko siyang duwende. Nagulat pa nga siya. Sobrang ganda ng mga damit niya at napakaliit niya. Bigla siyang ngumisi at napakamot sa ulo. Pasensya na, Tonyo. Pero huwag kang maingay ha. Huwag kang magsusumbong sa nanay mo na nakita mo ako. Huwag kang mag-alala. Uuwi na ako. Kinuha ko lang yung suman na binigay niya sa amin. Sobrang sarap talaga ng suman ng nanay mo. Talagang paborito namin siya. Lalo na ako. Teka, ikaw ba yung duwende? Totoo ka ba talaga? Hala, parang nanaginip yata ako. Hindi ako makapaniwala. Talagang kayo yung kumain ng suman? Oo, totoo. Totoo kami. At kami nga ang kumukuha ng suman. Pasyensya ka na ha. Hindi kasi talaga namin mapigilan eh. Alam mo, matagal ka na naming pinagmamasdan. Mula nung sanggol ka pa lang. Kahit nung nasa sinapupunan ka pa lang ng nanay mo, pinabantayan ka na namin. Kaya huwag ka nang magalit kung kumukurot kami ng merienda mo. Huwag kang mag-alala. Bibigyan namin kayo ng gantimpala kapag nagpatuloy ang pag-aalay niyo ng suman sa amin. Ha? Talaga ba? Hindi pa rin ako makapaniwala. Sinasabi mo na binabantayan niyo na ako mula sanggol pa lang. Paano niyo nagawa yun? Parang hindi talaga totoo sa akin. Ilang libong taon na kaming nabubuhay, Tonyo. Kaya alam na namin ang lahat ng nangyayari sa paligid namin. Lalo na sa mga mababait na bata na tulad mo. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi ka gagawa namin ng masama. Gusto lang naming malasap ang suman ng nanay mo. Nang bigla na lang sumigaw si nanay. Meron siyang inuutos. Sa isang kisap mata, nang kumurap ako, nawala bigla ang duwende sa harapan ko. Ang lugar sa gilid ng punso ay tahimik na. Parang wala nang nangyari. Hindi ako makapaniwala. Pero dire-diretso akong pumasok sa bahay at ginawa ko pa rin ang inuutos ni nanay. Hindi ko na binanggit sa kanya ang kahit na ano. Gaya ng sabi ng duwende. Sa mga oras na yun, hindi ako nakaramdam ng takot. Sadyang hindi lang ako makapaniwala. Sobrang gaan ng presensya ng duwende na yon. Ramdam mo talaga na mabait sila at wala silang ibang intensyon kundi ang mabuti. Bigla akong nakaramdam ng tuwa kasi talagang masarap ang suman ng nanay ko. Kahit mga duwende, gustong gusto nila. Mas lalo tuloy akong ginanahan kumain. Nang gabi na iyon, matiwasay na akong nagpapaantok. Hindi na ako natatakot kung lalabas ulit ang mga duwende sa madaling araw at maglalaro sa gilid ko. Kasi kampante na ako na mabubuti sila. Kinabukasan, walang pasok, kaya makakatulong ako kay nanay sa pagtitinda ng suman. Medyo mahaba ang tulog niya ng umaga dahil hindi naman niya kailangang gumising na maaga para asikasuhin ako. Nauna akong bumangon at ramdam ko agad na may iba kaming kasama sa bahay. Hindi ko man sila nakikita, alam kong nasa paligid lang ang mga duwende at nagmamasid. Siguro'y inaantay nilang mamamalengke si nanay para makita ang paghahanda niya sa pagluluto. Noon din naman ang gusto ko makita
panoorin ng nanay kong gumagawa ng pagkain. Nung magising si nanay, biglang nawala ang kakaibang pakiramdam sa paligid. Siguro nagtago na ang mga duwende. Nang simulan na ni nanay ang pagsalansan sa bayong, nagpaliwanag siya sa akin na mamamalengke muna siya at ako naman ang maglilinis ng bahay. Hindi naman kalayuan ang palengke sa amin, kaya ayun na nga, naiwan ako. Habang naglilinis ako, may napansin akong kumikislap sa gilid. Dahan-dahan kong tinatanggal ang kumot at nakita ko ang maliit na dahon. Nang buksan ko ito, kumislap sa liwanag ang mga lumang alahas, mga kwintas, singsing at bracelet. Hindi ako makapaniwala. Bigla ko naman naramdaman ng duwende, kaya naman bigla akong nagulat nang magsalita ito. Nakita mo na ang handog namin, Tonyo. Matagal na naming inahanda ito para sa inyo ni nanay. Hindi ito basta-basta. Kaya inilagay namin sa ilalim ng higaan para ikaw mismo ang makakita. Huwag kang mag-alala, Tonyo. Walang kapalit ang handog na ito. Hindi namin ito ibinibigay para makakuha ng kahit ano sa inyo, maliban na lang sa suman. Ang tanging hinihingi namin ay ang kabutihang nasa puso ninyo. Ang pagmamahal mo kay nanay at ang sipag niya sa pagluluto. Iyon lang. Talaga? Hindi ako magsisinungaling, pero paano ko makita ni nanay? Baka magtaka siya kung paano ito napunta dito. Si nanay ay marunong at mabuti. Ipapakita mo lang sa kanya ang regalo kapag handa na kayong gamitin ito para sa inyong kabuhayan. Lahat ng gagawin ninyo ay magmumula sa inyo. Kami ay tanging gabay lamang. Ayos lang ba kung hindi ko muna ipakita kay nanay ito? Iniisip ko pa kung paano ko gagawin yun. Pero ramdam ko, hindi ko kayang itago ito ng matagal. Sa isip ko, ipapakita ko na lang sa kanya mamaya at sasabihin kong galing ito sa inyo. Ang problema lang, hindi ko rin alam kung saan itatago ito sa bahay habang nag-iisip ako. Sige, Tonyo, walang problema dahil sa inyo naman niyan. Gusto ko lang sabihin sa iyo, ipaalam mo kay nanay na palagi niya kaming lulutuan ng suman araw-araw, ha? At kapag kaya niyang dagdagan ang handog, dagdagan niya rin para mabigyan pa rin ang mga kasama ko. Sa muling pagtingin ko sa mga alahas, nawala na sa paningin ko ang duwende. Ilang minuto ang lumipas, hindi pa rin ako umaalis sa pwesto ko. Nakatitig lamang ako sa mga lumang alahas. Hanggang sa dumating si nanay at siya rin ay nagulat. Napatitig ako sa kanya at alam kong nauunawaan niya ako. Agad niyang sinara ang bintana, umupo sa tabi ko at hinawakan ang mga alahas na yon. Tama bang nakikita ko, Tonyo? Mga alahas ito na luma, pero grabe ang halaga nito. Sa atin ba to? Kanino galing? Baka ninakaw ito ng tatay mo tapos tinago dito, ha? Magsabi ka sa akin ng totoo, Tonyo. Saan galing to? Anong nangyari habang wala ako? Nay, ang totoo po, bigay po yan ng duwende. Nagpakita siya sa akin. Sabi niya, handog daw niya ito sa atin. Tapos kailangan na lang daw natin silang bigyan ng suman palagi. Kasi ang sarap-sarap daw ng suman mo. Ha? Nagpakita sa iyo yung duwende, tapos binigayan? Ano daw ang kapalit? Baka naman may ibang kabayaran yan. Ano pa bang sabi? Sinubukan mo bang ibalik ito? Opo, Nay. Pero sabi niya, wala daw pong kapalit eh. Bukod lang sa kailangan natin silang bigyan ng suman, hindi rin po ako makapaniwala, Nay. Pasyensya na. Diyos ko, salamat sa biyayang ito. Sobrang laki ng tulong nito sa amin. Malaking tulong ito para makapagpaayos tayo ng bahay at mapalago pa natin ang negosyo. Huwag kayong mag-alala, mga duwende. Lagi ko kayong bibigyan ng suman. Kapag naibenta ko, kahit isang peraso lang sa mga alahas na ito, makakapagpatayo tayo ng isang buong negosyo
ng kakanin na makakatulong sa atin, anak. Magbabago ang buhay natin dito, anak. Sobrang saya ni nanay. Hindi na naalis sa mukha niya ang ngiti. Siyang nagtago ng mga alahas. Nagsimula na rin pumasok sa isip ko ang mga pangarap ko para sa amin ni nanay. Totoo ngang mababago ang buhay namin sa mga alahas na yon. Masaya si nanay habang nagluluto. Ang unang labas ng suman ay hinandog niya kaagad sa punso. Tapos ang iba, masaya rin niyang inihanda. Parang wala siyang iniisip na problema. Parang hindi nangyari ang mga hirap at suliranin namin noong nakaraan dahil sa sobrang saya niya ngayon. At iyon ang pinakamagandang tanawin na nakita ko. Pinagpatuloy namin ang araw noon. Bandang hapon, nakalatag na ang mga suman at kasama ako sa pagbebenta sa unang pagkakataon. Dumagsa ang mga mamimili dahil kumalat na ang balita na nagtitinda ng suman si nanay. Alam kasi ng mga taga sa amin ang sitwasyon namin noon. Nung kasama pa namin ang tatay ko, sobrang hirap noon. Kaya gusto kaming tulungan ng mga tao sa pamamagitan ng pagbili sa amin. Nakakatuwa iyon, di ba? Hindi nga namin alam kung kakayanin naming pagbilhan ang lahat. At para po sa mga hindi nakakaalam na iba dyan, ang suman po namin sa Bisaya ay budbod, yung matamis na. Kaya baka nagtataka kayo kung bakit sa hapon kami nagtitinda. Noon yun sa hapon, pero ngayon pati umaga ay meron na. At meron na ring umaangkat sa amin. At yun nga, balik tayo sa kwento. Umingay ang paligid ng bahay namin dahil sa dami ng tao na gustong sumubok ng suman ni nanay. Nang sabihin ni nanay na malapit ang kami magkaroon ng iba pang kakainan, natuwa ang mga kababaryo namin. Maya-maya lang, dumating si Kapitan. Bumili siya at tinikpan ng isa sa suman. Sobrang sarap daw niya. Doon niya inutusan si nanay na magluto ng 100 piraso ng suman kada araw para ipakain sa kanyang pamilya at pangmeryenda ng mga tauhan niya sa barangay. Isipin niyo yon, kung gaano kalaki ang kikitain namin sa 100 pirasong suman na pinapagawa ni Kapitan kada araw. Kasama na ang iba pang kakanin na maaaring maibenta ni nanay. Sobrang laking biyaya iyon para sa amin. Kaya mo ba yun, Nay? Hindi ka ba mapapagod sa dami ng gagawin mo? Mag-isa ka lang dito eh. Baka mas mabuti kung kumuha ka na ng tauhan, Nay, para matulungan ka. Walang problema, Tonyo. Yan ang gusto ko. Maging abala ako para hindi ako makapag-isip ng kung ano-ano. Hindi na ako tatanggap ng labana, anak. Kasi sobra na ang kaya nating kitain sa loob ng isang araw. Hindi ako makapaniwala sa umaapaw na biyayang ito. Sobrang saya ko talaga, anak. Tama lang yan sa'yo, Nay. Maranasan mo yan. Sa lahat ng hirap na tiniis natin kay tatay. Totoo nga, kapag wala nang malas mo sa buhay, aangat ka talaga. Basta, Nay, pag napagod ka, humingi ka ng tulong, ha. Ayaw ko naman makitang bumabagsak ang katawan mo. Alam mo yan, lalo na Sabado-Linggo lang ako makakatulong sa'yo. Huwag kang mag-alala, anak. Para sa ikakaganda ng buhay nating dalawa. Hindi ako magrereklamo at hindi ako mapapagod. Kaya sige na, huwag mo na akong isipin. At nang lagi mo lang gawin ay huwag mong papalyahan. Naalayan ang punso ng mga suman ni nanay, ha. Lalo na bukas, pag nabenta ko na sa palengke ang 1 pirasong singsing, kaya ko na rin bumili ng sapat na sangkap para sa ibang putahe. Makakain din tayo at makakapagsimula na tayo bukas. Sobrang saya po nun, Nay. Hindi na po ako makapag-antay na makita kayong niluluto ang gusto nyo tapos kumita pa ng pera. Salamat talaga sa mga duwende. Hanggang sa kinabukasan,
Pinapalit na nga ni nanay ang singsing. Hindi biro ang halaga nito. Sobrang bigat talaga. Ilang libo ang nauwi ni nanay kahit nakabili na siya ng mga sangka para sa iba pang mga putahe. Masaya siyang nagluto kahit kaliwat kanan ang binabantayan niyang mga kakanin at hinahalo na iba't ibang putahe. Hindi siya napagod. Ngiti lang ang laging nakalapat sa kanyang labi. Bandang hapon, marami na siyang natapos. Kaya ako na ang naglatag sa labas para ibenta. May mga dumaan na mamimili at unti-unti nang bumibili. Nang matapos ng lahat ng kanyang mga putahe, ang tanging iniisip na lang niya ay ang utos ni Kapitan. Sobrang lakas namin bumenta. Akala ko tapos na ang biyaya sa mga lumang alahas sa handog sa amin. Pero hindi pa pala. Dinadagsa talaga kami ng tao at mas marami pang mamimili ang dumarating. Meron pa nga iba na ang dami nang binibili at ibebenta pa nila sa madaling araw. Sobrang naging abala ang buong araw, pero ang pinakamasarap sa lahat ay ang sandaling nakauwi na kami sa loob ng bahay at nang bilangin na ang perang kinita namin. Hindi kami makapaniwala na makakahawak pala kami ng ganitong kalaking halaga. Kahit na sobrang imposibleng isipin iyon, lalo na sa sitwasyon namin. Bukas anak, huling araw mo nang masusuot yung sapatos na ilang taon mo nang pinagtitiisan. Hindi na natin iyon ipapatay at didikitan ng kung ano-ano. Magkakaroon ka na ng bago na sisiguraduhin kong matibay. Yung hindi nabubuka kahit mabasa pa ng ulan. Talaga po, Nay. Kayo po, ano pong bibilhin nyo para sa sarili nyo, Nay? Dapat po meron din kayo. Wala mo na, Tonyo. Mag-iipon mo na si Nanay para mapagawa natin ang bahay kahit maliit lang. Marami pa tayong alahas, pero hindi ko muna gagalawin. Kung ano na lang ang kinita ko mula sa singsing at sa mga kakanin natin, iyon lang muna ang gagastusin at papaikutin ko. Hindi natin dapat ubusin ang biyaya kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo siswertehin. Salamat na lang talaga sa mga mabubuting duwende na nakita at naiintindihan ang sitwasyon natin. Ang una-una kong papagawa ay ang bakod ng bunso nila para kapag may bumibili sa atin, hindi sila matamaan, anak. Grabe na no, ganun pala talaga magbalik ng kabutihan yung mga duwende. Hindi pa rin ako makapaniwala eh. Hindi lahat ng duwende anak ay mababait. Yung iba pasaway, tuso, mapang-abuso at namamarusa. Swerte na lang tayo na mabuti ang duwende na nakatira dito sa atin. Sa simpleng kabutihan sa pagbibigay ng suman, ganito ang ibinalik nila sa atin. Sobrang biyaya ito para sa atin anak. Sobrang gumaan ang buhay at ang isip ko nang mangyari ito lahat. At kung hindi dahil sa iyo, anak ko, kung hindi ka swerte, kung hindi mo binanggit na ibenta ko ang suman, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Lahat ng ito ay dahil din sa iyo anak. Nay, hindi ko po alam kung paano ko ipapaliwanag ang nararamdaman ko ngayon. Masaya po ako, pero sobrang saya rin po akong umahanga sa inyo. Kung ano po ang nangyari, hindi ko po maipaliwanag kung gaano ako kaswerte at kung gaano kabait ang mga duwende sa atin. Salamat po talaga sa lahat, Nay, at salamat din po sa iyo sa pagtsatsaga at sa pagmamahal niyo sa akin. Anak ko, ang saya-saya ko na naririnig ko yan sa iyo. Alam mo, kahit gaano man kabigat ang buhay natin dati, sa bawat hakbang natin, palaging may liwanag na darating. Hindi totoo ang mga sinabi ng tatay mo sa akin na wala tayong silbi. Sigurado si tatay nakakatanggap ng balita tungkol sa mga nangyayari sa atin ay. Buti na lang hindi na siya nangahas na pumunta ulit dito. Kasi baka patulan ko na siya kapag nalaman kong ginulo ka na naman niya. Lalo ngayon, pag pera ang usapan.
Kaya maganda rin mapagawa natin ang bahay para magkaroon ng sapat na seguridad, Nay, at hindi talaga siya makakapasok. Natutuwa at nalulungkot talaga ako, anak. Natutuwa ako kasi naiintindihan mo na ang sitwasyon at nalulungkot ako na masama ang loob mo sa tatay mo. Pero tandaan mo, anak, siya rin ang may kasalanan at dahilan sa lahat ng nangyari. Sa iyo lang ako papabor, Nay. Huwag na natin pag-uusapan ng taong yun. Mas tinuon namin ni Nanay ang aming atensyon sa negosyo. Kahit sa paaralan, hindi nawawala ang aking isip sa mga kakanin. Kumukuha ako ng mga pa-order mula sa mga kaklase at maging sa mga guro. At lahat sila'y masayang bumibili dahil abot kayang halaga lang. Nakakatuwa ring makita ang tuwa sa kanilang mga mukha kapag natitikman nila ang lutong suman ni Nanay. Parang kahit sandali lang, napapawi ang pagod sa amin. Habang naglalakad ako sa pagitan ng mga mesa at upuan, dala ko ang basket ng mga kakanin. Naiisip ko kung paano makakatulong ito para sa aming bahay at pangarap na mas mapaganda pa ang buhay namin. Ramdam ko rin ang pagmamalaki sa nanay ko sa bawat halakhak at ngiti ng mga bumibili. Alam kong hindi nasasayang ang kanyang oras at sipag sa kusina. Kahit na abala at nakakapagod, bawat araw ay puno ng saya at pag-asa. At ramdam naming unti-unti nang nagbubunga ang aming pagsisikap. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Nanay sa tabi, bigla akong nagising sa kakaibang pagkaramdam. Tila may malamig na simoy na hangin na dumaan sa kwarto. Nilingon ko ang gilid ng higaan at doon ko siya nakita. Ang duwende. Tonyo, ang saya-saya ko na makita kayong mag-ina na nagtutulungan. Nakakatuwa kayong panoorin habang nagluluto at nag-aasikaso. At ang mga kakanin, aba, ang ganda ng ayos at ang sarap ng lasa nila. Ang saya ko. Pati ang matamis na suman nasubukan ko na rin. Sobrang sarap talaga. Siyempre naman, si Nani ang nagluto niyan eh. Kaya talagang masarap. Mukhang tama lang pala ang naging desisyon ko na ialay din sa punso ang iba naming kakanin. Lalo na't nagustuhan ninyo. Sobrang salamat talaga. Mali ka, Tonyo. Ako ang dapat magpasalamat. Hindi nyo kami trenato na iba. Kahit mga duwende lang kami. Kahit ang naibibigay lang namin ay mga lumang alahas, nire-respeto nyo pa rin kami. Iyan ang bihira sa mga tao, ang marunong tumanaw ng utang na loob at rumespeto kahit kanino pa man. Hindi rin kayo nabulag o nasilaw sa pera. Nakakatuwa kayo kasi yung iba kapag nakahawak lang ng kaunting yaman, agad nang nagbabago ang ugali. Nakakalimot sa pinanggagalingan at minsan pati respeto sa iba nawawala. Pero kayo, nananatili kayong mapagkumbaba at marunong tumanaw ng utang na loob. Iyan ang tunay na kayamanan. Hindi po kasi ganun ang itinuro sa akin ni Nanay. Kahit gaano po kahirap ang buhay namin dati, hindi niya ako tinuruan na maging sakim o manglamang ng iba. Sapat na po sa akin na makita siyang masaya at hindi na nahihirapan. At saka, hindi ko rin po maiisip na masilaw sa pera kung alam kong may tumulong sa amin, lalo na po kayo. Kaya kahit papano, gusto ko rin pong ibalik yung kabutihan na ibinibigay nyo sa amin. Basta, huwag nyo lang kaming paalisin sa lupang ito at patikimin nyo pa kami ng maraming suman. Masaya na kami. Hindi naman namin kailangan ng yaman, Tonyo. Sanay na kami sa dilim at sa katahimikan. Pero ang malasakit at paggalang na ibinibigay nyo, bihira iyan sa mundo ng mga tao. Kaya iingatan namin kayo hanggat nare-respeto nyo ang mundong kinabibilangan namin. Hindi pa rin ako makapaniwala na nakikipag-usap ako sa isang duwende. Parang panaginip lang ang lahat. Kung hindi ko kayo nakikita ngayon, iisipin ko talagang guni-guni lang to. Pero, totoo kayo.
At totoo rin ang lahat ng nangyayari sa amin. Ang hirap pa rin tanggapin pero nagpapasalamat ako na nakilala ko kayo. Baka ito na rin ang huling pagkakataon na magpakita kami sa iyo, Tonyo. Lalo na't dumadami na ang mga tao dito sa inyo. Pero huwag kang mag-alala. Lagi lang kaming narito, nagbabantay at nagmamasid. Kahit hindi mo kami nakikita, kasama mo pa rin kami. Hindi ko alam kung bakit biglang bumigat ang pagkaramdam ko nang marinig ko ang huling sinabi niya. Parang may kung anong nawala sa loob ko. Kahit alam kong hindi naman talaga sila mawawala. Nasanay na rin siguro ako sa presensya nila, sa pagkaramdam na may nagbabantay sa amin ni nanay. Kahit hindi namin sila nakikita. Nakakalungkot isipin na hindi ko na sila muling makakausap ng ganito. Na baka sa susunod, katahimikan na lang ang kapalit ng mga boses na nagbibigay sa akin ng kilabot minsan. Pero pagkakampante din. Tuloy-tuloy ang pagpasok ng biyaya sa amin ni nanay. Sa loob lamang ng 1 linggo, unti-unti nang napapagawa ang bahay namin. Araw-araw, may pagbabago. Kung kahapon ay kahoy pa lang ang inaayos, ngayon ay may bagong pader na. Kung dati ay butas-butas ang bubong, ngayon ay napalitan ng mas matibay. Habang pinagmamasdan ko ang bawat pagunlad, hindi ko maiwasang mapangiti. Parang unti-unting nabubuo, hindi lang ang bahay namin, kundi pati ang pangarap naming mag-ina. Si nanay naman, halos hindi na mapakali sa saya. Kahit pagod sa maghapon, kita ko pa rin sa kanya ang sigla at pag-asa. Sa bawat martelyo na tumatama, sa bawat peraso ng materyales na nadadagdag, pakiramdam ko ay mas lumalapit kami sa buhay na matagal na naming pinapangarap. Hanggang sa hindi na kinaya ni nanay ang lahat ng gawain. Kaya kumuha na rin kami ng ilang trabahador na tutulong sa kanya. May mga kasama na sa pagbebenta ng mga kakanin at sa pagluluto si nanay. Kaya unti-unti nang nabawasan ang bigat ng kanyang trabaho. Mas napabilis ang pag-aasikaso sa lahat ng order. At mas maayos na rin ang daloy ng negosyo. Sa wakas, kahit abala pa rin, nakaka-relax na rin siya kahit papano. At ako naman ay mas nakatutok sa pagtulong at pag-aasikaso sa iba pang detalye ng tindahan. Ang saya-saya ko nang makita siyang hindi nalabis ang pagod at nakangiti habang ginagawa niya ang gusto niyang gawin. Hanggang sa ang kapatid niyang si Tito Edward, na dati inuutangan lang namin nung panahong wala pa kaming pera at halos wala kaming anumang pag-aari, ay naging isa na ring trabahador ni nanay. Kaya nagkaroon kami ng mga pag-uusap. Ikaw talaga ang kayamanan ng nanay mo, Tonyo. Nakikita ko kung paano mo siya pinapalakas. Dati, hirap siya. Takot na takot. At hindi niya kayang iwan ang tatay mo. Pero ngayon, tignan mo naman. Dahil sa tapang at malasakit mo, unti-unti nang nabago ang buhay niyo. Nakita ko kung paano umunlad ang negosyo niyo. Paano naging masaya ulit ang puso ni nanay mo. At paano naging maayos ang lahat sa bahay niyo. Totoo, anak, ikaw ang dahilan kung bakit hindi lang siya nakaligtas, kundi nakakausad pa sa bawat araw. Naku tiyo, ganun din naman ako kay nanay. Wala na ang bala sa buhay namin, kaya nagawa namin ito ng sobrang gaan sa loob. Tama, Tonyo. Nagkikita ko yon. Kaya nga ang gaan ng loob ng nanay mo at pati ikaw. Ramdam ko. Talaga namang nagbunga ang lahat ng tiyaga at kabutihan nyo. Ngayon, wala na ang malas sa buhay ninyo. Kaya nagagawa na ninyo ang lahat ng ito ng magaan at masaya.
Nakakatuwa lang talagang makita kayong dalawa na masaya at buo ang loob sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan ninyo. Protektahan niyo palagi ang punso. Siyempre naman po, tiyo. Ayan nga ang nagbigay ng swerte sa amin eh. Kapag natapos tong bahay namin, lalo naming pagagandahin ang punso. Lahat ng tao na nakakakita at nakasaksi sa pag-unlad namin sa buhay, nagtataka sa disenyo ng bahay. Tinanong nila kung bakit hindi namin inalis ang malaking punso at kung bakit parang binakuran pa at nilagyan ng mga disenyo sa ibaba. Para hindi namin kailangan magpaliwanag, alam ng mga nakakaalam kung bakit ganon ang paggalang namin sa punso. Hindi na lang kakanin ang inaalay namin doon minsan. May candy na rin. Hanggang sa naging Cadbury na at Toblerone. Tapos marami na silang gusto. Gusto din nila ng Hershey's. Sa simpleng paraan na iyon, ramdam namin na napapahalagahan namin ang mga duwende. At naipapakita ang aming pasasalamat sa lahat ng biyayang ibinibigay nila sa amin. Sa loob ng ilang buwan, talagang nabago ang buhay namin. Hindi na rin nagtagal. Hindi na kailangan ni nanay na kumilos sa kusinang mag-isa. Kasi marami na siyang tumutulong na trabahador. Maganda na ang bahay namin. Maayos at moderno na ang mga gamit. At mas komportable ang pamumuhay namin. Maraming mang nagtataka, mas marami pa rin ang umahanga. Kasi masipag at matyaga talaga ang nanay ko. Hindi mo aakalain na sa tulong ng mga maliliit na nilalang, na mga duwende, naabot namin ang ganitong tagumpay at kaginhawaan. Kung tatanungin niyo ang kalagayan ng tatay ko, makalipas ang ilang buwan, nakita ko siyang nakatayo sa labas ng gate namin, nakatingin sa akin. Ramdam ko ang kakaibang lungkot at pangungulila sa kanyang mga mata. Kaya bigla akong naawa sa kanya. Hindi ko na napigilan at kinausap ko siya ng direkta. Dala ang halong kaba at pag-aalala kung paano siya tatanggapin sa aking mga salita. Anong ginagawa niyo dito? Hindi ba't sagabal lang kami sa inyo at wala kaming kwenta? Saan na yung babaeng sinasabi mong nagmamahal sa iyo at gagastusan ka? Bakit parang nagpapaawa ka sa labas ng bahay namin? Pakinggan mo muna ako, anak. Pakiusap. Hayaan mo akong magpaliwanag. Nagsisisi na ako sa lahat ng nangyari. Hindi ko na gusto ang buhay sa labas. At wala ring ibang nagmamahal sa akin kaya ng pagmamahal ni nanay mo. Baka naman, anak, pwede ko siyang makausap. Nais ko lang itama ang mga mali at ipakita na nagbago na ako. Nagbago ka na ba talaga ngayon? O napatunayan mo lang na totoo ang pagtingin mo kay nanay? Dahil totoo naman, magaling siya sa kusina at nagamit niya iyon para maging maayos ang buhay namin. Hindi kasi ganun kadali tanggapin ang mga bagay na nangyari noon, tay. Kahit pa ulit-ulit, pasyensya na. Pero kung gusto mo talaga makausap siya, kailangan ko munang tanungin kung handa ba siyang kausapin ka. Anong oras na? Hindi ka pa kumikilos. Wala ka bang konsyensya? Hindi mo ba gusto mabuo at maayos ang pamilya nating tatlo? Hindi pa naman huli ang lahat, anak, di ba? Alam kong mahal pa rin ako ng nanay mo. Kasi hindi siya nagdonobyo o nagmahal ng iba. Tignan mo nga. Ang dami ng pera niya. Pero hindi niya iniisip na magmahal ng ibang lalaki o bumuo ng ibang buhay. Kasi alam kong mahal pa rin niya ako. Hindi naisip ni nanay na umibig o magmahal ng ibang lalaki kasi abala siya sa pagbuo ng inaasam naming dalawa at ng magandang buhay namin. Hindi tulad ninyo na inuuna ang makamundong mga gawain. Hindi totoo na mahal ka pa ni nanay. Matagal na siyang nakalimot sa iyo. Kaya huwag mo na kaming guluhin. Kung ganon, ikaw na nagbilang anak ko bilang bahagi ng dugtong laman ko. Kawaan mo na lang ako.
Kahit bigyan mo ako ng panimula kahit magkano. Kahit 10,000 tulungan mo ako. Kasi wala talaga akong matirhan. Wala akong makain. At hindi ko na alam ang gagawin ko sa buhay ko. Wala po kayong mapapala sa akin. Kung magbibigay man ako ay malabo. Lalo't sagaba lang ako sa inyo, di ba? At kamalasan lang ako. Palaging may dagdag na gastos. Ibig sabihin, wala talaga akong kwentang anak. Wala po akong maitutulong sa inyo bilang anak. Pasensya na tatay. Pero wala rin pong maitutulong sa inyo ang babae nyo. Hindi rin siguro kaya ng mga barkada nyo na kasama nyo sa bisyo. Kasi sila naman ang tunay na may kinalaman at nakakaunawa sa sitwasyon nyo, hindi ba? Tignan mo nga naman ang sagot mo. Ganon na rin, naging bastos ka. Nagkaroon lang ng pera ay lumaki na ang ulo. Babawiin pa din ng Panginoong Diyos ang lahat ng meron kayo. Kung mapangmata kayo ng kapwa, tatay mo ako, anak ko. Hindi ako ibang tao. Kilala mo ba talaga ang Diyos, tay? Umalis ka na, tay. Hindi ko na po gustong makita yung pagmumukha nyo dito sa bahay namin. Hindi na ako nagsalita at mabilis na isinara ang pinto. Ginawa ko yan dahil sobrang gaan ng pagkaramdam ko at hindi ko ramdam ang sinseridad nito. Subalit, ramdam ko pa rin ang galit sa loob ko kasi ang kapal ng mukha niya na magpakita sa amin pagkatapos ng lahat ng pinagdadaanan namin na nanay mula noon. At ang tanda ko pa yung gabi na nagmalaki siya sa amin at sa nanay ko. Ngayon, maganda na ang buhay namin. Akala niya, makakabalik siya ng ganon-ganon lang. Pero hindi niya alam na matibay ang loob ni nanay at hindi na siya makakagulo sa amin. Pero sa totoo lang, naawa naman talaga ako kay tatay. Pero wala eh. Kahit katiting na pinaghirapan namin ni nanay, wala siyang karapatan. Hindi ko kayang ibigay sa kanya ang bunga ng lahat ng hirap at sakripisyo namin. Lalo na't iniwan niya kami noong kami ang nangangailangan. At higit sa lahat, ayaw ko makita siya ni nanay. Ayaw kong bumalik na naman ng sakit na matagal na niyang pilit na kinakalimutan. Ngayon pa ba na nagsisimula na siyang sumaya ulit? Natatakot ako na baka mawala na naman ang sigla ni nanay. Na baka masira ang lahat ng pinaghirapan namin. Kaya kahit masakit sa loob ko, pinili kong ilayo siya sa amin para maprotektahan ang taong pinakamahalaga sa buhay ko. Mabuti na lang talaga at tama ang naging desisyon ko. Pagkapasok ko sa bahay, napansin ko kaagad na parang nangihina si nanay. Nang lapitan ko siya, doon ko nalaman na may sakit pala siya. Sobrang init ng katawan niya. Kaya agad ko siyang pinahiga at pinahinga. Pero kahit ganun ang kalagayan niya, hindi pa rin siya mapakali. Paulit-ulit siyang tumitingin sa kusina. Pinapanood ang mga trabahador namin habang abala sa pagluluto at paghahanda. Ilang beses ko na siyang sinaway at pinilit na magpahinga. Pero wala eh. Ganun talaga si nanay. Sobrang sipag. Kahit may sakit na, iniisip pa rin ang negosyo namin. Napaisip tuloy ako. Paano na lang kung nakita pa niya si tatay? Kung narinig pa niya ang mga sinabi nito, baka lalo lang lumala ang kalagayan niya. Kawawa naman si nanay, hindi ba? Kahit pagod at may sakit na, pinipilit pa rin niyang maging matatag para sa akin. Sa panahong iyon, parang nasubok talaga ang tiwala ko sa mga duwende. Hindi ko alam kung bakit, pero sinubukan kong bumulong ng mahina. Halos pabulong lang sa hangin. Sa mga duwende dyan, baka naman pwede niyong tulungan na gumaling si nanay. Hindi ko kasi kayang makita siyang ganito ng matagal eh. Sa totoo lang, parang pabiro ko lang iyong sinabi. Hindi ko rin alam kung may mangyayari ba.
Subalit makalipas lang ang ilang minuto, biglang sinabi ni nanay na nawala na ang init ng katawan niya at hindi na masakit ang ulo niya. Kaya na raw niyang kumilos nang hindi nahihilo. Napangiti ako at napahinga ng malalim. Hindi ko maipaliwanag ang saya at ginhawa na naramdaman ko sa mga sandaling iyon. Kung totoo mang narinig nila, hindi ko na kailangan na patunayan. Sapat na sa akin na makita si nanay na muli na namang malakas. Nay, sunod-sunod na naman kasi ang ginagawa mo. Kahit 1 linggo lang o kahit 3 araw, bigyan mo naman ng sarili mo na magpahinga. Hindi mo kailangan pilitin ang katawan mo ng ganyan. Ayoko naman na umabot sa puntong bumigay ka. Alam mo naman yun, Nay. Nako, Tonyo, hindi ko pwedeng pabayaan ang negosyo natin. Biyaya ito sa atin. Kailangan ko itong asikasuhin palagi. Ikaw naman, huwag kang masyadong mag-alala sa nanay mo. Malakas pa to. Naku, Nay, akala mo ba gumaling ka ng natural? Binilin ko kaya sa mga duwende ang kalagayan mo. Ang pasaway mo kasi kaya hindi ka nakikinig. Ay naku naman. Oo na, dahil nabanggit mo na rin ang mga duwende. May bago akong ginawang kakanin para sa kanila. Ilagay mo sa punso nila mamaya, pero wag mong kalimutang samahan pa rin ang suman kasi yun talaga ang paborito nila. Napapansin ko nga, natuto na rin silang maging malinis. Yung mga pinagbalatan ng suman nila, nilalagay na nila sa isang sulok, hindi napakalat-kalat. Nakakatuwa talaga ang mga maliliit na nilalang na yon. Oo nga pala, Nay, hindi pa ako nakakapag-alis sa kanila ngayong araw, maghapon na. Pero bakit hindi mo naisip na ako muna ang unang patikimin? Ikaw talaga, Nay, oh. Ay nako, syempre naman. Tonyo, kahit hindi kita alokin, alam kong kakain at kakain ka sa mga niluluto ko. Hindi ka nga nagpapaalam kapag pumupunta ka sa kusina eh. Wala namang problema doon, pagkain naman yon. Kaya wag mo na akong kulitin. Halika na. Puntahan mo na ang mga kaibigan natin. Bakainin mo na sila ng merienda. Pasyensya na, Nay, ha. Basta pahingi ako, ha. Nagugutom na kasi ako. Mga 10 piraso. Huwag mo akong hinahamon, Tonyo. Siguraduhin mo mauubos mo ang 10 pirasong yan. Sobrang saya ng mga sumunod na araw at panahon para sa amin ni nanay. Kahit nagkakaroon ng mga problema at aberya minsan, hindi na ito kasing bigat o kasaklap gaya ng dati. Ang bawat suliranin ay nagiging maliit na hamon na kaya naming harapin. Ang laki ng pagbabago sa buhay namin. Ramdam na ramdam ko bawat linggo, bawat buwan. May bagong biyaya at bagong pagkakataon na dumarating. Hindi na naging malaking problema ang pinansyal sa amin. Ang biyaya na dati tila imposibleng abutin ay tuloy-tuloy na dumarating. At dahil dito, tuloy-tuloy din kaming nakakapagpabahagi ng kabutihan sa iba. Habang lumalaki at lumalawak ang negosyo ng nanay, mas dumadami rin ang mga trabahador na natutulungan namin. Mga taong umaasa sa amin para sa kanilang kabuhayan. Ramdam namin na bawat maliit na tagumpay ay hindi lang para sa amin, kundi para sa lahat ng kasama namin sa paglalakbay na ito. Hanggang sa nagkaroon na ng iba't ibang tindahan si nanay sa iba't ibang lugar. Minsan, naisip ko, paano niya kaya ito natututukan lahat? Paano niya nagagawa na bawat isa sa mga tindahan ay maayos at pantay ang serbisyo? At ang bawat kakanin ay laging masarap at sariwa. Ang nakakatuwa, kahit na marami na siyang pinagkakaabalahan, wala akong narinig na kahit isang reklamo tungkol sa panis o pangit ang lasa ng mga kakanin niya. Talagang pinag-iingatan niya ang kalidad sa bawat piraso. At kitang-kita sa mga tao, bumabalik-balik sila dahil sa sarap at sa pag-aalaga na nararamdaman nila sa bawat benta.
Mas lalo akong humahanga sa kanya tuwing nakikita ko ang saya ng mga mamimili at ang tiwala ng mga tao sa aming negosyo. Hanggang ngayon, sobra pa rin naming pinapahalagahan at nirerespeto ang punso. Walang palya. Tinuruan na rin namin ang aming mga trabahador na banging maingat at magpakita ng respeto. Kapag may sobrang suman na hindi na nila nais kainin, ilalagay nila iyon sa punso bilang handog. Naniniwala man sila o hindi, itinuturing naming bahagi ito ng kanilang trabaho. Kailangang respetuhin nila ang punso. Huwag itong tatapakan. Huwag iiwanan ng ihi o dumi. Huwag tambayan. At huwag maingay sa paligid nito. Higit pa rito, ipinapaalala rin namin huwag abusuhin ang punso sa pagtatapon ng basura malapit doon. Masaya kami na walang pumapalya. Nakakatuwang makita na kahit simpleng bagay na ito, natututo silang maging maingat at responsable. Ang mga maliit na gawain na tila ordinaryo lamang ay nagiging bahagi ng kultura ng respeto at pag-aalaga sa aming paligid. Ito rin ang nagpapaalala sa amin ni Nanay na ang bawat detalye sa buhay at negosyo, gaano man ito kaliit, ay mahalaga at may epekto sa kabutihan ng lahat. Ang galing talaga ng kwento ng buhay namin, no? Mula sa tatay kong barumbado na akala namin na wala na kaming pag-asa. Ngayon, masasabi ko na yumaman kami sa hirap at tiyaga at sa sipag ni Nanay. Oo, nagsumikap siya ng sobra at tama lang naman na maramdaman niya ang ganong klase o madama ang ganong klaseng biyaya. Matapos ang lahat ng sakit at hirap na naranasan niya dahil sa tatay ko. Pero hindi rin natin maikakaila ang malaking tulong ng mga duwende. Hanggang ngayon, ang mga sobra sa alahas ay hindi namin ginalaw. Sa awa ng Diyos, hindi na namin kailangan kasi tuloy-tuloy ang pasok ng pera at biyaya. Ang bawat araw ay may hatid na pagkakataon. Bawat kakainin na niluluto ni Nanay ay nagdadala ng kasaganaan at bawat maliit na tulong mula sa mga maliliit na nilalang ay nagpapalakas sa amin. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat sa lahat ng tumapos. Mag-ingat kayo at sana kayo din ang seswertehin sa sunod.